Mabuhay mga ka-Teacher Rick Fick! Ikalawang markahan na. Narito ang aralin isa tungkol sa panitikan sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Kaugnay ng mga layunin sa buong aralin. Tara na agad nating simulan sa larong Perlas ng Karunungan. Panuto, pagtambalin ng mga pangyayari sa panitikang Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Isa, ito ang batas noong 1907 na nagbabawal sa mga Pilipino na gamitin at ipakita ang watawat ng Pilipinas. Pangalawa, siya ang unang naging gobernador sibil ng Amerika sa Pilipinas. Pangatlo, siya ang kinilalang Pangulo ng Republikang Tagalog. Pang-apat, siya ang unang gurong Pilipinong tumutol sa paggamit ng Ingles sa pagtuturo nang lumaon ay nakipaglaban at napatay noong 1935. Panglima, siya ang Pangulo ng Amerika na nagpasimula ng pananakop sa Pilipinas noong 1988. Pag-isipan ng kasagutan. Narito ang mga tiyak na impormasyon. Isa, B. Flag Law. Pangalawa, D. William H. Taft. Pangatlo, A. Macario Sakay. Pang-apat, C. Teodoro Asedillo. Panglima, E. William McKinley. Ilan pa lamang yan sa iyong malalaman sa ating nakaraan. Kaugnay niyan, maglaro tayo ng buwento. Bumuo ng kwento mula sa larawan mula sa ating nakaraan. Iba't iba man ang inyong kasagutan pero tiyak na may mga dati kayong kaalaman. Sa panitikan o kwento nating masasaksiyan, makakatulong na ating maunawaan ang mga talasalitaan. Magpaunahan sa larong talahanap. Kahulugan ay hanapin ng maunawaan aralin. Isa, alegorya. Ang kahulugan ay simbolo. Dalawa, marilag. Ang kahulugan ay maganda. Tatlo, orden. Ang kahulugan ay utos. Apat, suop. Ang kahulugan ay ritual. 5. Sanggalang. Ang kahulugan ay tanggol. Ilang pungkos ang iyong nakluha? Comment down below. Sadyang ang kasaysayan at panitikan ay magkaugnay, kaya sa Araling Filipino, ito'y tinatalakay. Palatagdaanan ng oras ay gawing gabay, pagsunod-sunurin ang larawan ayon sa pangyayari sa kasaysayan. Pananakop ng Kastila. Kilusang propaganda. Katipunan at himagsikan. Pananakop ng Amerikano. Panitikan ng pagtutol at romantisismo. Narito ang mga kasagutan at ating pakinggan ang tungkol sa nakaraan. Number 1. 1565 to 1898. Pananakop ng Kastila. Pagsisimula ng pananakop sa Pilipinas sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Gamit ang dahas at relihiyon sa pamamahala. Mga panitikan o kwentong relihiyoso. Nariyan ang pasyon, korido na ibong Adarna, at mga akdang pansimbahan. Number 2. 1872 to 1892. Kilusang propaganda. Pag-usbong ng mga akdang nananawagan ng reforma o pagbabago. Mga nobela ni Dr. Jose Rizal gaya ng No Limitangere at El Filibusterismo. Pagpuna sa pamamalakad ng Kastila ang naging tema at paksa ng mga panitikan o kwento. Number 3. 1892 to 1896. Katipunan at himagsikan. Itinatag ang Katipunan o KKK ni Andres Bonifacio. Panitikan o kwentong revolusyonaryo ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Juan Luna
at Marcelo del Pilar. Tungkol ang mga akda nila sa kalayaan laban sa Kastila. Number 4. 1898 to 1935. Pananakop ng Amerikano. Gamit ang dahas at edukasyon sa pamamahala. Sedition Act of 1901 na may layuning ipagbawal ang mga akdang protesta o tumutuligsa sa kanila. Mga dula noon, walang sugat ni Severino Reyes, tanikalang ginto ni Juan Abad, kahapon, ngayon at bukas. Rogelio Tolentino. Dumating ang mga Amerikano noong 1901 sakay ng US Army Transport Thomas. Tinawag nilang Thomasites ang mga sakay nito na naging guro para magturo ng wikang Ingles sa Philippine Normal School na ngayon ay Philippine Normal University, na kilalang universidad sa mga nagnanais maging mahusay na guro sa Pilipinas. Teodoro Asedillo, tumutol sa Ingles bilang medium of instruction. Number 5. 1901 to 1935. Panitikan ng pagtutol at romantisismo. Pag-usbong ng mga tula at awit protesta. Bayan Ko ni Jose Corazon de Jesus at Constancio de Guzman noong 1928. Itinuturing ang awiting iyan bilang pangalawang bansang awit natin. Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, akda ni Amado V. Hernandez noong 1930. Pinalaganap ng mga Amerikano ang impluensya ng romantisismo at pag-usbong ng musika, sayaw, pelikula at dula habang pinagbabawal ang mga panitikang lumalaban sa kanilang mga maling gawalin. Iyan ang mahahalagang tala ng kasaysayan at panitikan sa kamay ng mga mananakop na Kastila at mga Amerikano. Natitiyak kong ikaw ay batang hinyo. Suriin ang pagkakaiba ng mga pangyayari mula sa dalawang bansang mananakop. Isa, paraan ng pananakop. Dalawa, paksa o tungkol saan ang mga akda o kwento. Tatlo, impluensya sa panitikan. Mahusay ang inyong mga naibahagi bilang isang batang hinyo, kaya bilang gantimpala, may ibabahagi akong kwento. Sa Dakong Silangan ni Jose Corazon de Jesus. Noong unang panahon, sa silangan, may isang hari at reyna na nagngangalang Haring Pilipo at Reyna Malaya. Sila'y may isang anak na napakaganda, si Prinsesa Mandiwa. Ngunit hindi lang kagandahang ang taglay ni Prinsesa Mandiwa. Siya rin ay matapang at mahal na mahal ang kanyang bayan. Isang araw, dumating ang dalawang prinsipe. Ako si Prinsipe Dolar mula sa malayong bansa. Nais kong pakasalan si Prinsesa Mandiwa. At nais ko ring makuha ang kanyang lupa at kayamanan. Ano? Hindi ako pag-aari niyang sinuman. At ang lupa ay para sa aking bayan, hindi para ibenta. Ngunit si Prinsipe Dolar ay may dalang maraming pilak at ginto. Naroon din si Duque Democrito, anak ng isang haring makatao. Prinsesa, hindi ako mayaman tulad ni Prinsipe Dolar. Ngunit tunay ang aking pag-ibig. At nais kong ang bayan mo ay maging malaya. Mas mahalaga sa akin ang kalayaan at pagmamahal kaysa sa ginto at pilak. Ngunit maraming tao ang nadadala sa kinang ng ginto ni Prinsipe Dolar. Marami ang nalinlang ng kanyang matatamis na salita. May mga kabataang nahuhumaling sa dayuhan at nakalimot sa sariling bayan. Hindi! Hindi ako papayag na agawin ninyo ang aking bayan. Ang tunay na yaman ay ang ating kalayaan, hindi ang pilak at salapi. Tama ka, prinsesa. Sama-sama tayong ipagtatanggol ang ating lupang mahal. At sa kabila ng mga pagsubok, nanindigan si Prinsesa Mandiwa para sa kanyang bayan. Napatunayan niyang ang kasakiman ay walang saysay at ang tunay na kayamanan ay nasa puso ng bayaning tapat. Ang aral ng kwento. Ang kasakiman ay nagdudulot ng kapahamakan. Huwag ipagpalit ang sariling bayan sa kinang ng ginto.
Ang tunay na yaman ay kalayaan at pagmamahal sa sariling lahi. Maaari mo bang ikwento kung sino ang tauhan? Anong suliranin ng akda? Paano nalunas ang suliranin? Ipaliwanag ang mga ginamit na simbolismo. Ibahagi mo ang aral. Isang patunay na naibigan mo ang tula ni Jose Corazon de Jesus na ginawang kwento ni Teacher Rick Fick. Kung nais mong makita at magkaroon ng sipi ng buong akda sa murang halaga, magmensahe lamang sa ating FB page na Teacher Rick Fick. May inihanda ang 5 salita. Salita ay pag-ugnayin ng makapaglahat ng aralin. Sa tulong ng Sali-ugnay, Kastila, Amerikano, Thomasites, Panitikan, Kalayaan. Malakas na palakpakan sa inyong husay at pasasalamat sa inyong gurong nagsisikay. Talas-isip ay gamitin para sa ating huling gawain. Pulutin ang tamang pahayag mula sa buong aralin. Pupulutin mo ba ang 1. Bayan ko ang inawit ng mga bayani. 2. Naisulat ang ibong Adarna. 3. Ginamit ng Amerikano ang relihiyon. 4. Pinagbawal ang mga akdang protesta. 5. Pinilit ituro ang Ingles sa klase. Score mo, comment mo. Sa nais ng sipi ng buong original na akda sa mura na laga, magmensahe lamang sa ating FB page. Hanggang sa muli!